Ikwento po yung inyong mapait na karanasan dito sa Lalamove. Nagpadala po ako ng laptop dun po sa Lalamove. Okay. Yun po yung pagmamayari ng aking co-teacher. Okay. Ngayon po, dahil may sakit po ako, yung asawa ko po ang nag-abot dun sa driver. So, Okay. inabot niya po. And then, after ilang hours po, hindi pa rin po daw po nakakarating dun sa co-teacher ko yung laptop. Ayun na, o nga, okay. Opo. Sinabit niyo yung backpack, laptop pa naman noon. Opo, sir. Yan, yung Lalamove nakachinelas lang. Violation yan kung tutusin. And then yan, umalis na yung Lalamove. Hindi na nakarating. Opo, hindi na po nakarating. Ngayon po, agad ako sa mga pulis, nagpa-blatter and all po. Tapos po, yung investigator po na pinuntahan ko, sir, sa cybercrime unit ng Cavite po, Mhm. ay nag-email po sa Lalamove Mhm. para po extract yung information ni Lalamove driver. Mhm. So, na-extract po. Tapos pinapili po ako ni sir kung gusto ko daw po muna pumunta sa barangay or rekta na po na warrant. Ngayon po, sa madaling salita po, pumunta po ako dun sa barangay po muna para makaharap po yung nandun po sa app. Tapos po, kiniklaim na pag-alaman ko po doon na parang kagawad po siya dun sa barangay na yun. Kagawad! Opo. Abay, tinamaan ng dobleng lintik ito. Anong sabi ni Kagawad nung makaharap niyo siya? Nung nakaharap ko po siya, sabi niya po ay 4 years na daw pong nalaglag or nawala yung cellphone na yon na hindi na po na siya ang gumagamit. Ngayon po, parang pangatlo or pang-apat na po ako na nagrereklamo sa pangalan niya dun sa app na po na yun. Meron ba siyang blatter na patunay na talagang yun po, inireklamo na niya 2 or 3 times na dahil paggamit sa kanyang cellphone? Nawala. Tinanong ko po, sir, ang sabi niya po ay wala dahil nung nawala po ay pandemic daw po. So, hindi niya parang ganun. 3 beses pandemic. Palaging dinadahilan yung pandemic. Okay, tapos po, ano sabi niya? Tapos po yun. Tapos po anong sabi po ni Kap ay kung ano daw po ang ano ko, kung ba't ako nandun. So, para po makausap at hindi po agad siya mabigla na may warrant. Siyempre, Saan Kagawad po itong ano? sa barangay 637 San Miguel, Manila po. Talagang pinagdidiinan niya na hindi sa opo. kanya na nagamit lang yung kanyang cellphone. Opo, na nawala lang po, parang ganyan. Tapos marami na nga po nagrereklamo sa kanya, and all. Teka muna, kung nawawala yung kanyang cellphone, I'm sure may lock yun. O paano nagamit yung kanyang cellphone? Eh, di ba usually pag nawala ang cellphone mo, binibenta yon, hindi nagagamitin ng isang tao yon. Ay, wala po siya sinabi. Basta po, ganoon lang po. Basta ginagamit pa rin daw po, and all. Di ba? Sharik, pag ang isang tao nakapulot ng cellphone, kung sino man yung taong yun, usually, hindi niya gagamitin yun, ibibenta niya yun. Opo. Or wala na Kasi sir, pag- wala na. Itsapwera na yung, pati yung laman nun sir, pati yung apps po, wala na. Wala. SIM card, wala na rin po. Lahat babaguhin yon. Opo. Tapos gagamitin yun lang sana ng personal, ano po. Personal na Ay, gamit pero- na lamang yun, tawag-tawag. Dalawa yun. Una, gagamitin mo na, sige, tawag-tawag, buburahin lahat ng mga information doon para hindi matrace sa kanya na hawak niyang cellphone. Or, pangalawa, ibibenta niya. Ito sa kanya, yung nakapulot, ginamit-gamit 3 beses. Opo. Yung sa unang pagkakataon, sana pinablata niya agad yun. Sinumbong niya sa pulis. Opo, sir. Nung nakaharap ko po siya, ang binato niya po sa akin. Actually, January Binato? 12. Kumbaga, ang sinabi niya po sa akin is January 12 ko po kasing nawala yung laptop, nawala ng rider. Ngayon po, nagpunta daw po siya sa police at nireport. January 14 din po. Hindi, pero yung mga After 2 previous, days. anong ginawa niya? Wala daw po siyang ginawa. 2 beses. Kasi pangatlo yun sa'yo. Opo, parang ganun. 2 beses, pinabayaan lang niya. Kasi sabi niya, Basta nawawala lang Pandemic. po. Opo, pandemic. hindi ako maniniwala. Tell it to the Marines. Niloloko ng Kagawad na ito. Kasuhan to si Kagawad siguro. And then mag-produce siya ng mga ebidensya na hindi siya yun. Kasi nakapangalan sa kanya eh. Diba? Magandang hapon po, Attorney Carlo. Ito pong reklamo laban sa Lalamove, hindi ko na po mabilang sa aking mga daliri kung ilang beses na itong isinumbong sa amin dahil sa samut-saring kalokohan, katiwalian, at ang lumalapit po ay yung mga kliyente nila. Anong magandang gawin dito, Attorney Murcia? Minsan, ilang beses din namin ito pinatawag sa mga hearing at hindi po sumisipot. Nagpapadala lamang ng mga representative. Senator Rafi, unahin po natin, sa DICT po nagre-rehistro ang ating mga operator tulad ng Lalamove. So, according po sa Department Circular HRA 005 Series of 2025, ang attributable acts po ng mga rider na nagre-represent po sa Lalamove ay offense committed by the operator themselves. Yun. Patay, tumbok. So, therefore, sir, Therefore, yung ginawang kalokohan ng rider na ng abuso sa kanyang duty as rider ng Lalamove ay attributable at magkakaroon po ng penalty kung napatunayang na may nagawang masama. Ang Lalamove po ang sasagot po nun. o paano sir kung paulit-ulit na lang, hindi na di ko na mabilang kung 7, 6, 8, 10, 11, 12. Talagang dami sir. Sir, So, anong magandang action? Pagpaulit-ulit po yun, sir, papasok po yun sa Section 51. Grave offense po siya, sir. Okay. Grave offense, gross neglect of duty resulting in damage to
or pecuniary loss suffered by the mailing public. Sa nabanggit nga po ni Ms. Tamio, ito pong pinadala niya ay may pecuniary value. At ito po, hindi ako nagkakamali, ay laptop po worth 50,000 nga po. Opo. At paulit-ulit nga po ito at maaari pong pasok po ito as grave offense po ng isang operator tulad ni Lalamove, Mr. Senator. So kung grave offense, ano po yung pataw na parusa dito, sir? Sa ano po, penalties po, Rule 14, Section 54 po. The following are the penalties that may be imposed depending on the facts and circumstances of each case. Number 1, suspension po ng kanilang authority to operate. Number 2, cancellation or revocation of authority ng kanilang authority to operate. Ganda ko. Ganda-ganda pakinggan yun. Number 3, Number 3 po, kapag nag-decide po si Ms. Tamio na mag-file ng case, kami po ay magbibigay ng mga ebidensya. Based din po sa ibibigay niya sa aming reklamo, maaari pong itap po kami to prosecute for the offense, whether civil or criminal po. Tutulong po kami. ako naman para sa laptop niyo, ma'am. Sagutin ko na yun. Kung talagang nagmamatigas to na mo, gusto ko makancel na lang. Tingin mo, okay ba sa iyo? Mananawagan ulit ako sa mga taga-Lalamove Riders na mababait. Siyempre, hindi naman sila lahat salbahe. May mababait pa rin dyan. Lipat-lipat na kung may time. Ngayon pa lamang. Kasi talagang blacklisted na ito sa amin itong Lalamove. Attorney Garrett, napakaganda itong narinig ko kay Attorney Carlo Murcia ng DICT. So, tama ba yun? At saka, bakit sa mga hearing natin, tigas ng ulo itong Lalamove, hindi umaatin? Ay, ayun nga po, Sen, no? Una sa unang yung tanong, tama po yun. Ang DICT po yung re-regulate ng tinatawag nating PEMEDES o yung Private Express Messengerial Services. So, pwede po ipa-suspend and then later on, revoke po yung authority to operate ng natin, different platforms tulad ng Lalamove. Second, Senator, according to my personal notes, dito nga po, it did not appear po ang Lalamove sa last hearing natin ng mga TNVS. So, we've been trying our best, Senator, talaga, na makipag-ugnayan sa kanila to help them even make the law that would eventually regulate them. Pero non-participative po talaga, Sen. Plus, Senator, karagdagang kaalaman lang po. Yung sinasabi po ni Kagawad, parehas po tayong nagdududa. Kasi may isa pong scheme dyan, Sen, sa Lalamove. Kung saan yung mga tao bumibili ng mga active account, kaya po iba ang dumarating na rider kaysa dun sa nakarehistro. Yun. No? So, Madalas most likely, mangyari yan. hindi nalaglag, Senator. Hindi po nalaglag ang cellphone. Binenta po Hindi siguro. ako naniniwala. Sabi niya maski nga kindergarten, hindi maniniwala. Sasabihin, niloloko mo ako, Kagawad. Tayo pa kaya. Opo. Kaya tele to the Marines nga po talaga, Senator. Ang aking hinala, binenta niya yung account na yon at iba na ang gumagamit para po makapang-scam. So, si Kagawad pwede natin kasuhan dito. And then, bahala na siya magpaliwanag sa korte. Tingnan natin kung kaya niya pa panindigan sa korte, patunay na hindi talaga siya yon. Tama po, Senator, no? Kasi on its face, siya po yun eh. Siya po ang rider registered. So, siya po dapat ang maging responsible. Mukha niya, pangalan niya, identity niya, ang nag-engage doon sa service po, no? Ng At saka yung sinasabi niya na twice na raw nangyari yon na ginagamit yung pangalan niya, nagrereklamo, anong ginawa niya? Hindi ba siya nagpa-blatter sa mga pulis? Hindi ba siya nag-ingay, nag-post sa social media na ginagamit pangalan ko, etc. He should have done anything or something but he did not. So, which means Tama to say, at ginagamit lang yung palusot tulad ng iba ay yung pandemic. Para sa akin, nagsisinungaling to. So, dapat prove niya sa korte na hindi siya nagsisinungaling. Sampa natin ang kaso to. Tama po, Senator. And better yet, pwede niya naman pong ipa-deactivate yung kanyang account sa Lalamove. Pero hindi niya po ginagawa. So, nakakapangduda po talaga. Isa pa yon. Pwede i-deactivate. Yung pinapalabas niya, nahulog. Anong ginawa mo? Wala lang. O di, kung kasi sabi ko nga, usually kapag yung cellphone mo nawala o ninakaw, ang ginagawa nung nakapulot o nagnakaw, agad-agad binibenta o dili kaya binubura lahat ng mga information doon, mga apps and all, para magamit. Opo. Walang trace. Tama po. Which he didn't Tama do. po. Everything is the same. So niloloko tayo ni Kagawad. Kagawad, si Rafi Tulfo po ito, Kagawad, sa Wanted sa radyo po tayo. Kagawad, pasasampahan namin kayo ng kaso, and then i-prove nyo na lang po sa korte na talagang hindi po kayo may-ari ng cellphone at nagamit lamang po. Kasi hindi ka panipaniwala po yung inyong pong pinaliwanag dito kay Ma'am Christine Tamio. Hindi kami naniniwala. naman po ko na hindi po ako yun. Kasi po, dami po sa Lalamove, yung January 11, i-report po ako na yung account ko po na po. Ano po, yung January 12 po na wala yung laptop ni ma'am, naka-open po ako ng Lalamove. Then po, sabi po, ma'am, bakit po ito po yung laptop ko?
nakakuha ako ng booking inyo. Pinakakuha in Ma'am, meron bang exchange of conversation? Hindi nyo nabobosesan to? Iba po yung salita nung nagtumawag po sa akin, sir. Ibang Nung sir. time na nagpadala. Hindi po niya ako. kaboses? Ayan po. Tapos yung nag-pick up, hindi rin kaboses. Apo. Oo, kung sabi nakita, ako, ang tinagal nito, oo, sabi ko wala nila, ma'am, nakausap ako kayo, rider, sabi niya, oo, Okay, kaya nga kagawad, alam nyo bakit hindi kami naniniwala? Dahil nung sabi mo na wala yung cellphone mo, sana pinablatter mo agad sa police. Sinabi mo na wawala. Tapos ngayon, sir, agad-agad pinakansela mo yung cellphone mo para hindi na magamit. Wala kayong ginawang hakbang at ginawa mong palusot, ay, the reason ay pandemic. O, di ba? Naging pabaya po kayo kasi ang normal doon gagawin ng isang tao na nawala ng cellphone tulad ko halimbawa o kung sino man i-report agad o kung hindi man i-report pinakakansela yung numero na yon, di ba? Tatawag ka sa telecommunication company o kung ano ba yung Globe Smart, tawag ka sa Globe Smart, sabihin cancelin niyo na yung numero yun, hindi na akin yun, etc., which you did not. Okay, sige. Okay. Saka ka na muna, sir. Ibang, ibang aspeto yan sa'yo. Pag-usapan pa natin kasi hindi raw ikaw nabubosesan. Sabi ni ma'am, saka nung mister, hindi raw magkaibang boses. So, that's a different story now. Sige, tatawagin namin kayo muli, Kagawad. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Kagawad. Magandang hapon po, Kagawad. So, Atty. Garrett, paano? Umpisa na natin tong pagpasuspindi o kansela? Anong first step gagawin dito? Yes po, Sen. No, I agree with what our DICT representative said. Magbigay lang po siguro ng verified statement ang ating complainant now. Pati po yung recent din na complainant natin, Sen, na nagpadala daw ng isang truck ng saging na nawala. Totoo yun. Isama rin po natin yun, Sen. And many others na nakapila po dyan sa ating programa. Samahan po natin sila mag-draft ng statement of complaint para po ipasa sa DICT. So this is what I want you to do. Lahat kayo dyan sa legis natin, maggawa kayo ng sulat, interview natin lahat ng mga complainant na pumunta sa atin, and then isend natin yan sa DICT, and then DICT will investigate para makansela o masuspinde o ma-revoke itong permit nitong Lalamove. Tama ba, Attorney Murcia, sir? Yes, Mr. Senator, we'll be awaiting the itemized complaints of the various clients of Lalamove at pag nakarating po sa atin, tayo po ay mag-iimbestiga. Papadalan po natin ng NPE ang Lalamove. They will be allowed 72 hours to respond with evidence, and kapag hindi pa rin na nasolusyonan yan, sir, meron na po tayong steps na for penalization na nabanggit ko po kanina, which includes the revocation or suspension po depending on the facts of the case ko, Mr. Senator. Ayun, napakaganda. Music to my ears. Okay. So ma'am, ano sabi ng Lalamove? Nakakausap niyo pa ba rin ng Lalamove? Hindi na. Actually po, ilang beses po silang nag-email sa akin na parang may insurance daw po na 20,000 po na ina-offer sa akin. Lugi ka pa, 50 yung... 43 po, sir. Ay ngayon po, pag daw po tinanggap ko yung 20,000 na yon, parang close deal na yon, parang wala na po talagang kaso, wala nang habulin, pati tao nila, kumpanya nila. Wag. Ganito na lang. Palitan ko na lang yung laptop mo, ako nang bahala, tuloy mo yung kaso dito. Kasi kung kung nabayaran ka ng 20,000, hindi ka na magiging complainant nila. Hindi ko po tinanggap. Wag. Bukas na bukas may bago ka na laptop. Anong brand po ito? Sagot Huawei ka. po, sir. Game. Done. Sige po. Bukas na bukas may bagong laptop na kayo. Thank you. Wag ko kayo makipag-areglo dito sa Bigyan natin leksyon tong Lalamove. Lalamove, mga riders ay mababait. Lipat-lipat na kayo. Kung ako sa inyo, alam nyo na nakikinig kayo kanina, sinasabi ni Attorney Murcia ng DICT. Sige ma'am, good na yan yung Huawei na laptop, papalitan ko tomorrow. Thank you. Huwag kayo makipag-areglo, ha? Salamat po sa pagpunta, Thank ma'am. Okay, Attorney Carlo Murcia, sir, maraming salamat po, ha? Hintayin niyo po yung sulat manggagaling sa opisina ko, Attorney Yes, Murcia. Mr. Senator. Thank you. Salamat po. Thank you po talaga. Attorney Garrett, ha? Pag-umpisa ng Yes po, sulat, Senator. investigasyon natin. Sige, thank you, Attorney Garrett. Apo. Sir, may message po yung Lalamove sa atin. We acknowledge the complaint of Miss Christine Tamillo kasi nag-message po tayo sa kanila. Regarding her delivery last January 12, we take this matter seriously as any report of an undelivered item is a grave concern. The investigation is ongoing and we are cooperating with the proper authorities. Additionally, we have already banned the driver account from our platform since this case has been escalated to us. Lastly, we would like to confirm that the client will receive compensation in accordance
with their policies. In accordance with their policy, which is only 20,000. 50,000 yung halaga ng laptop. Di Yun abonado nga po, pa si sir. ma'am. Hindi. Opo. Okay, tuloy. As Lalamove provides goods insurance coverage for all deliveries made through the platform. Nasa inyo, ma'am, ha? Pero kung ako, advice ko sa inyo, I strongly advise you, huwag ka makipag-areglo. Sana. Ako nang bahala sa laptop niya, ha? Bigyan natin leksyon to. Tigas ulo, tagal na, paulit-ulit. Ma'am, punta kay Odette, ma'am. Thank you Bukas, po. nandiyan na yung bagong laptop. Magandang hapon po, ma'am. Thank you.